Okay, so in this video guys, sasagutin ko lahat ng mga katanungan nyo sa Facebook thread na pinost ko. Quick context lang guys, nag-post kasi ako kahapon, nagagawa ko ulit ng YouTube videos kasi napakadami yung tanong about sa akin sa freelancing. So sabi ko sa comment section, i-comment nyo lahat ng tanong nyo at gagawa ko ng YouTube about it. And ito na yon. So mag-stay ka dito if gusto mo makita yung sagot mo dun sa mga katanungan mo. And also, subscribe na din ka guys. So huwag natin patagalin, let's go! So, okay, dito tayo sa all comments. Yan. So, comment kanina si Daryl, sabi niya, paano po maging spy? Okay, hindi siya relevant sa freelancing, so hindi natin siya sasagutin. Next naman, sabi ni Nolly, Coach Nolly Carino, ano po yung list of disadvantages sa freelancing? Siguro in my experience guys, isa sa mga disadvantage ng pagiging freelancer is yung health. When I say health kasi, kapag nakaupo ka lang magdamag tapos nag-work ka, oftentimes nakakalimutan natin magpahinga, mag-gym. So isa yun sa na-obserba ko kasi dumating din sa point ko yun na napapabayaan ko yung yung wellness ko. Second naman guys, hindi siya consistent. Tulad nga ng mga sinasabi ko sa sa internet, hindi ganoon ka consistent yung client sa freelancing. So nung nag-start ako dati nun guys, sobrang hirap pa. May mga times talaga nun na parang 1 month, 2 months pa lang naging clients ko kasi hindi pa stable, yung iba startup na clients. So, walang promise. Pero habang tumatagal guys, pag nag-build mo yung portfolio mo, mas nagiging credible ka, mas magandang companies yung nakuha mo, mas magaling na clients, mas stable na clients, and makuha mo din yung breakthrough client mo. And that's the second disadvantage. Third siguro guys is oftentimes nakakalimutan ng tao or hindi sila educated yung iba to know kung ano ba talaga yung career mo as a freelancer. Kaya when someone asks me nung nasa province ako, sabi ko na BPO ako para hindi na nila mag-gets. Sabi ko, call center yung ginagawa ko, ganun. Kasi hindi naman alam ng mga taong freelancing back then. Pero ngayon, nag-gets na ng mga tao kasi may mga content creator na gumagawa. Ano pa ba yung masasabi kong disadvantages ng freelancing? Yung competition guys, if hindi ka talaga resilient na tao, tapos hindi ka sobrang alam mo yun, yung parang gustong-gusto mo gawin yun, mababurnout ka talaga. Kaya hindi siya para sa lahat. So if you're someone na gusto mong mas chill, I always say sa mga mentees ko na mag traditional employment kayo. Pero kung gusto niyo talaga maging freelancer, kasi siya entrepreneurship So, sa entrepreneurship, kailangan mo talagang maging resilient, di ka mag-give up, at talagang saseryosohin mo siya. So, ayan. Tapos, sabi niya ulit ni Coach Nolly, things na hindi alam ng karamihan sa freelancing, not common. Guys, paid contractor tayo. So, sa technical terms guys ng freelancing, when I say paid contractor, ibig sabihin, hindi tayo part ng isang organization, hindi tayo empleyado ng isang company. Contractor tayo. So, typical contractor setup, ibig sabihin, tayo ay pag hindi natin na-deliver yung serbisyo na nakasaad sa kontrata natin, pwede tayong tanggalin. So, mawawave agad yung contract, masisira agad yung yung contract. So, parang may endo, pagsasabi nila. And isa din guys sa freelancing. Freelancing, sobrang tagal niya na guys. I remember when I was in high school, may naririnig na ako mga freelancers noon. Hindi ko pa alam kung ano ginagawa nila, pero nakita ko dati nung nagdodota pa lang ako nung second year high school, first year. Nakita ko na yung ads dati ni Coach Madge Custodio. Pero yung nagdodota ako, nakita ko siya noon. Hindi ko akalain na isang maging katulad niya din ako ngayon na nagtuturo ako ng mga freelancer. So, matagal na yung freelancing guys. And yung mga naunang freelancer na nag-stay ngayon guys, sila yung mga pinakamayaman na tao. Kasi grabe yung rates nila. Meron akong mga na-encounter guys na parang nag-$50 to $100 plus per hour na mga batikan na freelancer, like 15 years na sila sa freelancing. So, ayun yung mga malulupit. 15 years ba? Ay, mga ganun, 12 to 15 years. So, ano pa ba? Isa din guys na hindi alam ng mga tao about freelancing is maraming mga scam. Okay? And the only way para ma-avoid mo ma-scam is kailangan maalam ka at dapat alam mo yung mga basic na mga signs or red flags ng mga ng mga legit na opportunity. So kung gusto niyo talaga ng ganung content about guys, pwede ako gumawa ng separate topic. Let me know, comment niyo na lang yung word na yun na sinabi ko kanina.
So, nag-comment din si Coach Bryce Socials, guys. Shout out kay Coach Bryce. Isa sa pinakamalupit na marketer out there. If you want to learn digital marketing, shout out sa'yo, Coach Bryce. So, next naman si Bernadette, sabi niya, para sa mga newbie na wala pa ring portfolio o malaking network, anong pinakamagandang step para makakuha ng first high-ticket client? Okay, the first thing, okay, since this is a sales question, okay, is to go out there, mag-outreach kayo, mamili kayo ng ICP, na high-ticket, any services. Pero for me, ang masasuggest ko guys is go to high-ticket coaching. Maghanap kayo sa LinkedIn, sa internet ng high-ticket na coach. Maybe it's a fitness, pwedeng high-ticket na salesperson, pwede naman high-ticket na digital marketing, I don't know, anything high-ticket na service-based. Tapos the only way para makuha niyo attention nila is to send as much as outreach as possible. And dahil may AI na guys, pwede kayo mag-automated na outreach. Second, pag nakuha niyo attention nila, sabihin niyo willing kayo mag-work for free for the next how many months or kung kailan mo pwede. In exchange na mabibigyan mo sila ng value. And after that, sa contract niyo, isa-add mo na kapag nagustuhan nila yung service mo, pwede ka ba nila gawing paid na contractor na. So, yun lang ginawa ko guys. It's all about volume, consistency. It's how you manage things. And if hindi ka talaga makuha ng client, assuming na ginagawa mo lahat yung volume at saka yung outreach na sinasabi ko, na may enough kang datas din na mga clients na ina-outreach, palitan mo offer mo. So, ang tanong, paano ba maging irresistible yung offer mo? Kakasabi ko lang, you provide free, you provide fast, you provide less na effort sa kanila. Tapos, masasolve mo yung pinaka-problem nila. So, in my case, kung may outreach ako ng mga high-ticket na clients, sasabihin ko sa kanila, ako na bahala sa sales process mo, ako na sa lahat, ako na sa closing, ikaw nang bring in ng leads, or bigyan mo lang ako ng access sa sa account mo, ako na bahala, trumabaho lahat ng leads sa social media mo. Yun. Tapos, kapag nagustuhan mo, pwede mo ba akong i-absorb? So, isa lang yun sa mga ways na ginagawa ko, guys. And it's not rocket science, it's just the way it is. Kasi, syempre, naturally, mga high-ticket clients, guys, ang gusto nila lagi is speed. Speed. Kailangan mabilis ka mag-provide. Second naman, guys, dapat efficient, di ka nagwe-waste ng time. As much as possible, ayaw na nila mag-isip ng mga gawain, so dapat ikaw magpo-provide na. So, ayun yung gagawin ko, guys. If you want, in-depth about, content about it, comment nyo na lang below. Next naman, thank you, Berna. Sabi ni Reed Tindok, yung pagkuha po ng client coach, may malaking advantage po ba if mag-run ng ad sa social media versus mas applying sa freelancing platform or mag-cold email? If oo, ano po magandang gawin? Build your own company brand po ba or okay lang na personal website portfolio? Guys, again, this is a sales question. Okay, ang pagkuha po ng client, wala pong advantages, disadvantages. It's just kailangan meron kayong iba't ibang platform or strategy na ginagawa. Kung may means ka mag-run ng ads, by all means gawin mo. Pero kung wala ka pang proof, wala ka pang content, wala ka pang mapapakita sa mundo, bakit ka gagawa ng ads? Ayun lagi ko sinasabi, philosophy ko. Best way is first, organic lahat. Mag-content ka, na-market mo yung skills mo. Second naman, magagawa ka ng cold outreach email mo, manguha ka na lang ng leads, mag-generate ka. Tapos mag-outreach ka sa iba't ibang platform. Kapag may nakuha ka ng mga clients, kausapin mo sila kapag may nakita kang kakaiba or parang pattern na paulit-ulit sa conversation nyo regarding sa pinoprovide mong solution sa problem nila, pwede ka na mag-run ng ads. Kasi, in a way, nababalidate mo yung information na may demand doon sa bagay na yun. Kasi ang mahirap guys, nagra-run ka ng ads, pero wala namang may gusto sa sa ino-offer mo. So, the best way to know if nag-work ba yung offer mo is to test out volume, do all the outreach na organics, pwedeng email, pwedeng social media platform, pwedeng mga PMs, kahit na i-offer mo yung offer mo, tapos i-check mo kung ano reaction ng mga ICP mo. That's the only way to land a client. And kapag nakuha ka na ng client, first 3 client, humingi ka sa kanila testimonials, proof, and that's the time pwede ka na mag-run ng ng ads. Kasi pag ganun guys, mas madali. Okay? So, pag opposite gagawin nyo, magra-run lang kayo ng ads, dependent kayo sa ads, magsusunog kayo ng pera, hindi nyo din alam kung yung offer nyo, kung talaga makakakuha ng client. So, yun. Sana nakatulong. Second na tanong mo, ano ba mas maganda? Build ng company brand o personal website? Depende sa service, depende sa mo. Okay?
I myself, guys, mas maganda makilala muna ako bago yung company ko. Isipin nyo kasi guys, mas maganda na makilala muna yung sarili ko bago yung company ko. Kasi kapag kilala na ako, may personal brand, kapag gumawa ako ng company, madali lang. Sobrang dali. Ang mahirap kasi kapag nagtayo ka ng company mo, or let's say ng company brand mo, hindi naman nila kilala kung sino yung founder. Nagigets nyo? So for me, ang thesis ko is yung personal brand, leverage siya para sa sa company brand mo. Kung ako guys, gagawa ko ng agency ko ngayon, tapos sales, definitely, malaki yung leverage ng pagiging remote sales, expert ko dito sa internet, tapos gagawa ko ng sales na agency. Nagigets yung idea. So for me, mas maganda, may personal brand ka muna. So yun, sana nakatulong and good question, Rinal. Next naman, si Robert, sabi niya, Boss, ikaw na bilang salesperson, paano mo i-market ang ibang niche? Tulad ng bookkeeper, BA, yung pangmalakasan, kumpleto na ako sa lahat, optimize resume, LinkedIn. Okay, guys, first, ang tanong mo, paano i-market? The only way you can market yourself is one, create a lot of contents. Gumagawa ka ba ng contents mo sa LinkedIn? That's number one. Gumagawa ka ba ng contents mo sa LinkedIn? Number 2 naman, okay, nag-outreach ka ba? Okay? Since may contents ka na, ang tawag doon, client attraction method, organic contents. Kung may pera ka, pwede ka mag-run ng ads para i-market mo sarili mo. Pero wala kang pera, wala kang pang resources, gumawa ka ng content, LinkedIn, Facebook, IG, YouTube, TikTok, lahat. I-market mo yung service mo para maka-attract ka ng clients at saka eyeball. Kapag naka-attract ka na ng eyeball, may mga tao magko-comment doon. Pero ang kailangan mo lang dyan, kailangan mo ng consistency, kailangan mo ng time, kailangan mo ng effort para mas maging patient ka. Kaya sasabi ko, kapag nag-organic ka, dapat personally, nagtothrow ka din ng sarili mong ng sarili mong inbound, ng outbound na mga outreach. So, kakasabi ko lang kanina, kailangan may outreach ka, nag-outreach ka sa LinkedIn, sa Facebook, active ka guys. So that's how you do it. Hindi siya rocket science. Kailangan mo lang talaga mapakita yung sarili mo, nag-exist ka, nagsosolve ka ng problem, at nagbibigay ka ng value sa mundo. That's it. So sana nakatulong, Robert. Sabi naman ni AJ, Bro, is it good sa LinkedIn na pagsamahin na lahat ng certificate sa isang account? Kahit yung iba is hindi naman related sa job mo? Or need to separate each certificate per role na master ka? Any advice? Sa akin guys, mas okay na na compiled na lang doon sa LinkedIn mo para hindi nakakalito. Tapos ang gawin nyo na lang guys, gumawa kayo ng resume nyo, tapos sa resume nyo, maglagay kayo ng online resume, ng link ng portfolio nyo, tapos i-showcase nyo na lang yung sarili nyo. I think mas better yun. Para hindi malito yung pag nag-submit ka resume mo, sa pinakababa, parang ito yung if you want to know more about me, here is the link to my portfolio. So, pag clinic nila, pupunta lang sa G Drive ng portfolio mo or ng resume mo or may website ka. Ganyan yung ginagawa ko guys. So sana nakatulong AJ. Next naman, sabi ni Harold, Coach, nahihirapan ako makapag-land ng client. May kompleto naman na ako. Pero kapag nag-apply ako, walang feedback, walang views, ano lang man yung may possible reason kung bakit kahit kompleto ka na ay hirap ka pa rin makaland ng client. 3 months na ako nag-apply 3 times every day kasi hindi ko pa sure tugma ba sa niche yung na-applyan ko. Salamat, Scott. At sa online... Okay. Bro, ito pa lang. Ito pa lang, bro. Dito pa lang, bro, alam ko na kung bakit di ka nakaland ng client. Guys, sa lahat ng mga nanonood ngayon, ito guys, real talk to, coming from me kasi love ko kayo. Huwag kang mag-expect makakaland ka ng client sa online jobs lang. Kasi 1, ang dami mong kakompetensya doon. 2, sa sobrang dami ng taong gusto makaland ng client, ilan yung probability na kaparehas mo sila ginagawa? Ilan yung probability na kaparehas kayo ng niche? Ilan yung probability na parehas kayo ng ino-offer? Napaka-tough ng competition, guys. Kaya sinasabi ko, kung gusto yung makaland ng client, multi-platform yung outreach. Hindi lang online jobs. Di ba tinuturo ko sa community yan, dapat meron tayong may virtualstaff.ph ka, may JobStreet, may LinkedIn, meron kang Upwork. Lahat guys, dapat applyan mo at lahat nag-outreach ka every day. Every day. Nung nag-i-start ako sa freelancing nun guys, nag-a-apply ako 200 to 400 na application per day. Multi-platform yun. Wala akong na-miss guys. Talagang inuubos ko yung araw ko dun. Kasi,
the more volume na ginagawa mo, iba't ibang platform, the higher the chance makalan ka ng client. Ganun lang. Kung aasa ka sa isang platform, ano yung na-expect mo? Ang bagal niyan. Pero kung dalawang platform, so ibig sabihin, halos 2 month na agad ng work na gawa mo sa isang buwan. Paano kung 3? Paano kung 4? Nagigets yung idea, guys. So, huwag kayong aasa sa isang platform. Sana nakatulong. Okay. Next naman, Eric, if no experience as BA, which is better to learn and mas madaling makalan ng client? Healthcare or AI field? Guys? AI. Kung gusto nyo na mabilis, may demand, hindi ka mahirapan, well, technically, mas mahirap naman siya, pero mas may leverage kayo. AI field. Bakit? Yung dami ng mga businesses na need ng AI enablement, ito. Tapos yung mga talent natin mga freelancer, marunong sa AI, ito lang. So, kailangan nyo ma-fulfill yung demand. Malaki yung demand, in short. So, mas madali yung AI field. So, yun lang. Frances Seneres, good day, Boss JC. How to enhance communication skill in terms of engage any aspect, freelance or interview? Any books recommended or psychology behind that? Bro, ito lang masasabi ko. Gumaling ako sa English na nanonood ako ng English na mga na mga movie at saka series. Second naman, bro, is aralin mo English phonetics, bro. Yung pinaka-basic na English book na tinuturo sa atin nung high school, elementary, college tayo. Aralin mo yung mga basic. Yung mga subject-verb agreement, yung mga yan, para hindi ka uutal-utal. Tapos third, guys, pwede yung i-follow si YJ, the certified yapper sa TikTok. Best friend ko yon, and he's an English communication coach tsaka tutor. We're planning to throw a workshop anytime soon. If you're interested, guys, feel free to go sa community kasi mag-a-announce ako about that. Pero yun, bro. And isa din na mararecommend ko, bro, na is manood at manood ka lang. Tsaka wag masyado sa book, bro. Mas maganda manood ka at lagi mong practicein day to day yung English. Kasi the only way para ma-master mo yung language is 1, ginagawa mo siya. 2, ini-immerse mo yung sarili mo sa ganong lugar. So, yun. Okay. Sabi ni Calvin, top 10 online tools na kailangan ng every virtual worker. Gagawa ko ng separate na dyan, guys, kasi mahaba para explain ko sa inyo. So, yun. Sabi ni Boss CNC naman, Boss, too good to be true pa ba yung $1,000 per task within 48 hours? Namit ko lang sana sa Telegram, babayaran niya daw ako once ma-finish submitted yung task. Sana masagot. Sa Telegram ko lang po siya na-meet and nagpakilala siya bilang project manager na Latium Freelancing Company. I sent my CV and napili niya agad na ako na may mag-transcript sa PDF to Word with 50 pages. Parang scam po kasi. $1,000 for this. Guys, anything na too good to be true is too good to be true is too good to be true na scam. Okay? Ano pong tao ang magbabayad sa inyo ng $1,000 para may paggawa na pang 2 araw lang? Okay? Take note, guys, hindi po high income na skill yan. Magta-type ka lang. Mag-iingat kayo, guys. Okay? Ikaw na nga nagsabi, too good to be true. Wala akong trabaho sa freelancing na 1,000 tapos sobrang dali. It's either malaki kinikita mo at basic sa'yo kasi 1, master at madali at specialist ka na doon. Pwede yon. Assuming na sobrang talino mo, 10 years ka na sa isang bagay na yun, kabisado mo na yung papunta pabalik. Pero kung sobrang basic na trabaho, hindi ho kayo kikita na napakalaki po sa freelancing. Okay, kalokohan po yan. Wag na wag ho kayo magpapascam. Ang lalong-lalo na ho kapag Telegram, WhatsApp, mag-iingat po kayo. Mostly ang mga legit na trabaho po, dinadaan sa email yan, may tamang proseso, magmi-meet kayo sa Zoom, sa Google Meet, makikita mo yung tao mismo magpapatrabaho sa'yo. Pero kung ganyan na, anonymous hindi nyo kilala, mag-iingat po tayo mga kaibigan. So, CNC, sana nakatulong. Yan. Next naman, sabi ni Dante, Boss, aspiring freelancer here. Paano na makalan first client sa Upwork if the skills only is UI, UX designer, Figma, desktop frame only? Okay, it's a sales question. Huwag ka umasa sa Upwork, that's number 1. 2 is, gumawa ka ng prepared, pwede ba, yung pre-design, may term ba na ganun? Gumawa ka ng pre-design na website and dun mo lang i-outreach yung client. So, kunwari, lalapit ka sa akin. Instead na magsasubmit ka ng application mo, ang gawin mo is i-chat mo ako na may ginawa ka ng website sa akin and
Ipaparate mo lang, papa-feedback. If nagustuhan niya, if nagustuhan ko yung work mo, i-hire kita. Ganun lang guys. Kung designer kayo, if creative kayo guys, nasa creative field kayo, nasa dev creative ka, ipakita nyo muna yung ginagawa nyo bago kayo mag-outreach. Instead of magsasabit kayo na resume nyo, tapos maghihintay kayo na tumilaok yung manok pero wala naman talagang pakiang mundo sa inyo. Mas maganda guys is i-outreach nyo lahat ng mga gusto yung client, mag-ready kayo ng mga ng mga creatives, tapos ipakita nyo. If nagustuhan nila, hire kayo. Mas magandang offer yun. Bakit? Meron na sila nakikitang output nyo as if na nasa loob na kayo ng company. So yun, sana nakatulong. Next naman, sabi ni Craig, from paano ba gumawa ng tamang resume kahit wala pang experience? 2. Applying to online jobs, interview question answer, how to compensate, flow, work time. Okay guys, eto. Pumasok ka sa community, Craig. Bakit? Kinikwento ko na lahat doon, nandun na lahat sa loob ng community. Guys, yung mga basic na FAQ sa freelancing, nasa community lahat. So if you want to join guys, again, link down sa comment section. Join kayo sa free community natin kasi masasagot lahat yung ganyan tanong. Yung mga basic na tanong guys nandun. Ang sasagutin ko dito is outside sa community. Yan. MJ Herrera, is there any platform that can be used for educational freelancing, specifically for coaching, consultation, relevant to human behavior counseling, and psychology? Is there any platform that can be used for educational freelancing? Okay. Medyo niche tong question na to. As far as I know, foreign countries ko pala nakita yan, mga Amerikano. Wala pa ako nakikitang Pilipino. MJ. Pero if you want to learn how does coaching, educational freelancing work, yan po yung expertise ko. So, pwede ka mag-chat sa akin, mag-ask ka if may mabibigay akong tips regarding sa specific question mo. Kasi if may tanong ka, pwede mo ko i-ask. So, yan. Pero as far as I know, wala pa ako nakita sa Pilipinas niyan. So, yan. Ilang months mo bago ma-reach ang 1 million na earnings or savings? Eto guys, I'll be honest. Na-hit ko na yung million ko dati nung nag-freelance ako. Kaso ang problem is mali-mali at hindi ako marunong maghawak ng pera guys. Kasi imagine nyo nun. Bigyan ko kayo ng example. Kumikita ako na rin ng 100k per month sa freelancing. Ang annual ko na kinikita nun guys is 1 million pesos. Pero ang problem ko kasi dati nun guys, hindi ako marunong maghawak ng pera. 4 to 5 times ako ganon, roller coaster sa life ko sa freelancing. Kaya ngayon guys, natuto na ako. So, sa akin ilang months ko bago ma-reach yun. Dati I was, hustling it for 2 years. 2 years, tapos mali-maling decision, bumagsak ako ulit, iyak. So, ba't ko sinasabi to guys? Isa sa pinaka-underrated skills natin sa freelancing is kailangan magaling tayo maghawak ng pera. And gagawa ko ng content about yan guys para hindi kayo magkatanga-tanga. So, yan. Second, paano po kayo nakakuha ng lead sa cold calling? Okay. Google, Apollo, Hunter.io, Snob, LinkedIn Sales Navigator, ads. Ayan. Sana nakatulong. Friends, make a day in a life coach, blog coach. Planning to create soon, pero at the moment hindi ko pa plano. At the moment. Pero soon guys, I'm planning. Sana nasagot ko sa ng Morens. Sabi naman ni Ahmed, okay ba subukan agad kahit di pa biyasa sa remote sales? Just if fake it till you make it. Guys, walang problema as long as gagawin mo and as long as aaralin mo. Wala namang masama. Kaya nga, tinayo natin yung community para mag-join kayo at para ma-enjoy nyo at ma-appreciate nyo kung paano yung process sa remote sales. Yan. May guide po ba para sa aspiring BA na magsisimula pa lang? Yes! Okay, kaya ako nga po ginawa yung community para matuto kayo sa freelancing, sa sales at sa remote sales if yun yung gusto yung tahaking niche. Pero kung nakita nyo na hindi yung gusto yung remote sales, at least natutunan nyo kung papaano yung freelancing. So if you want to join, again, link in the description below. Yan. Best entry laptop for BA bossing. Wala akong pake sa brand, pero anything na 8GB yung RAM pataas, at least i5 or AMD equivalent na na processor. Kung kaya nyo may graphics card, okay lang din para mas mabilis mag-render if may mga rendering activities na gagawin. Yeah. Any brand would do. Second-hand brand new, okay lang. Basta again, 8GB na RAM pataas. Tapos
i5 pataas na na equivalent na AMD, pwede. Yan. Sabi ni Justin, let's go. Sabi ni Rob, sabi ni Marie, subscribe na po. And last, ang tanong naman ni Mateo is, bro, paano ang tamang pag-approach sa client? Minsan kasi feeling ko na yung tama ako o alam ko sa sarili ko na wala nagawang mali sa pinapagawa ni client. Paano mo kaya ito mariresolve ng walang madadawon sa among dalawa na client ko? Wait lang, ulitin ko. Bro, paano ang tamang pag-approach sa client? Minsan kasi feeling ko na ako na yung tama o alam ko sa sarili ko na wala. Okay. So, doubtful ka sa actions mo, bro. For me, bro, it's just a confidence issue. Okay? If sure ka sa ginagawa mo, then what's the problem? Di ba? So it's just a continuous guys. Kapag sigurado ka sa ginagawa mo, walang problema. Kaso kung hindi ka sigurado sa ginagawa mo, then syempre, naturally, mag-spark yan sa utak natin na parang may mali. Di ba? So it's just certainty. Kapag may gagawin ka, make sure na alam mo ginagawa mo kasi doon magpa-fall down. Kapag hindi mo alam ginagawa mo, wag mo gawin. Kaya naman kapag tinanong ka, sabihin mo na hindi mo alam. Pero kapag alam mo yung gagawin mo at yung sasabihin mo, magkakaroon ka conviction kasi alam mo yung ginagawa mo at kapag may conviction ka, confident ka na alam mo yung ginagawa mo. So nagpapaikot lang siya na gano'n. So nag-feedback loop. Pero kung at the first glance, hindi mo alam yung ginagawa mo or hindi mo alam yung sagot doon sa task na yun, then ibig sabihin, hindi mo alam yung mo. So magaganon siya na pa-negative. So tatanungin kita, Mateo, alam mo ba ginagawa mo? Confident ka ba at kabisado mo yung ginagawa mo? Kasi kung hindi, yan yung sagot. Pero kung oo, di ibig sabihin, may confidence problem ka lang. So yan. So far guys, ito yung mga nag-comment. I hope nasagot natin lahat. And sa lahat ng mga tao na gusto maging part ng community, link in the description below. And also, guys, magagawa ko ng second run ng ganito. If nagugustuhan niyo ganitong long form content ko, guys, let me know kasi gagawa pa ako nito hanggat kaya natin. So, thank you so much, guys. If you love this content, feel free to like. If not, okay lang din, no problem. Salamat sa pagpunta. And kita-kits sa community, guys. Peace.